Okay, very blessed evening po sa ating lahat. Okay, so while doing this vlog, ako po ay nagre-relax. Okay, dahil may gusto lang po akong sabihin sa inyong lahat, no, tungkol po doon sa protection na iginawad sa akin ng Panginoon way back 2011, I guess. Ito po nung ako po ay bumaba ng bus. Right after that, syempre pagbaba ko po, agad po akong umikot. Nakababa na po ako ng bus without knowing na meron palang van doon at umurong na po talaga. Medyo ako po ay nasaktan po sa kamay. Pero agad po akong nakailag. Nakapagtataka po yon. Iniisip-isip ko po talaga. Yun po ay protection ng Panginoong Jesus sa akin. Okay, sabi ng Bible sa Psalm 91, He will charge all of His angel towards you to protect you. Not even your foot. Diba? Sabi niya yung parang masusugatan sa bato. Sorry po. Ito po yung talagang pinatunayan ng Panginoon sa akin. And then I found out during that particular day, gumagawa pala ako ng message o ng sermon. Ang nakita kong sermon na ginagawa ko, Psalm 91. Oh Lord kako, talagang you want this chapter, this particular chapter na ginagawa ko na maging totoo sa akin so that I can easily preach it or share it sa mga tao, sabi ko. So, ganyan po si Lord. Iba yung naranasan mo, di ba? Pero I'm not saying na si Lord ang gumawa ng maaksidente. Of course, iniligtas niya ako doon. It's not the Lord's doing na ipapa-aksidente niya ako. Of course not. Hindi ako naniniwala doon. Si Lord ang nagligtas sa akin. Hindi kalooban ni Lord na maaksidente ako. Pero malalim po yan. Hindi po natin obligasyon na malaman kung ano yung lalim yan. Only Jesus knows everything sa bagay niyan. So ang gusto ko lang pong sabihin po sa atin ay ang Panginoon po may protection sa bawat believers po niya. At makikita po natin yan dahil halimbawa nakasakay sa kotse, 'di ba? Yung may nagtestimony po na kapatid natin sa Panginoon, nasa Amerika po siya, yung bumanggang kotse, nagkaroon ng aksidente, no? Ito po ay nangyari po sa Amerika. Yung kasabayan niyang kotse na na-aksidente ay namatay po. Pero itong kapatid natin sa Panginoon na believer ni Lord Jesus, nakasurvive po siya. Although ito po nakapagtataka, ang sabi niya sa akin, brother, yung harapan ng kotse ko, grabe, sirang-sira. Pero nagtataka ako, sabi niya, na hindi ako nasaktan. I believe protection ni Lord Jesus. Yes. Diba? Iba talaga ang believer. Tandaan mo ito. Kung mananampalataya ka ni Jesus Christ, iingatan ka niya sa mga aksidente. Okay. Marami akong, ito po sasabihin ko punto. Parang rude ito. May pagka-rude pero totoo lang po ito. Karamihan ng mga narinig kong na aksidente rito, mga hindi sila born again Christians. Hindi sila mananampalataya ng Panginoong Jesus. Totoo po yan. Minsan may dinala sa funeral, sa punerarya. Kasi may malapit na punerarya dyan. Tapos nagkakagulo. And then I asked dun sa kilala ko. Sabi niya, ay, na-aksidente sila. Hindi sila Kristiyano pala. In fact, galing ng inuman eh. Di ba? Hindi nga Kristiyano. So ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Ang protection ni Lord Jesus talaga. Sa totoo lang po, damang-dama ko. Pinapadama po niya at patuloy niyang ipapadama. Ikaw kung may kwento ka, alam po ba ninyo kung meron kayong kwento na iningatan kayo ng Lord, ni Lord Jesus sa mga aksidente at mga sakuna? Alam niyo, dapat kinikwento niyo. Dapat, di ba, parang giving the credit that Jesus is so good. Di ba? He's protecting you. Nandiyan ang comment section sa baba. Huwag nating gawing empty ang ating comment section. Sabihin niyo ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay niyo. Kung paano niya kayo iningatan, iniaalis niya kayo sa mga alanganing situation. Diba? So, ayan po, dapat po natin niyang sabihin,
ipagkalat natin ang kanyang kabutihan. Kung hindi ka pa subscriber, subscribe na, share, like, share the video. Importante po kasi itong malaman ng mga tao na, hey, ang protection pala ng Panginoon, superb at sobra. Thank you, and Jesus truly loves us all.